Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Patuloy po na nanonood at nakikinig po kayo sa Jazz Vlog. Maganda itong ating tatalakaying topic ngayon, mga kababayan. Dahil ito yung hindi kasi natin na-live. Noong nakaraang Biyernes ay hindi nakumpleto yung live natin. Dahil sa nahuli tayo, mga kababayan, at meron kasi tayong nilakad. Medyo late na tayo nung makarating tayo kaya hindi natin nakumpleto. Pero kayo mag-alala, mga kababayan, dahil ipaglilingkod po namin sa pagkakataong ito, yung ibang mga bahagi na tinalakay sa saganang mamamayan sa Net25 News and Information, nakasama si Senator Rodante Marcoleta at si Kuya Jen Subarjaga, mga kababayan. Ang pinag-usapan dito, mga kababayan, tungkol dun sa bakit hindi sila pumasok sa sesyon ng 3 araw. Nasa konstitusyon ba ito? Legal ba kaya ang ginawang pag-take over ni Gatchalian Black, yung peke na Senate President? At yung bang isinagawang hearing sa Blue Ribbon na pinangunahan ni Senator Pia Cayetano at ipinagpatuloy ni Senator Rodante Marcoleta kasama si Senate President Cayetano ay ito ba ay bogus, mga kababayan? Ang lahat po ng kasagutan sa mga katanungan na yan, mga kababayan, ay maririnig natin sa pagkakataong ito. Ipaliliwanag po ito ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya sa mga kababayan po namin na bago pa lang na nanonood po dito sa aming munting programa, bago natin i-play yung video, paki-like and subscribe naman yung ating channel. Paki-share na rin para malaman ito ng ating mga kababayan. Meron kayong nakikitang parang bell dyan, notification bell kung tawagin, pakipindot nyo na rin para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Bueno, eto pakinggan natin kung papaano ipinaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta yung tungkol dyan sa bakit 3 araw na hindi sila pumasok. Yung walkout na isinagawa nitong BBM 11 daw, sabi ng iba Gatchalian Black. Pero may tawag si Senator Marcoleta rito sa grupo nila Gatchalian Members ng Bendalo, yan ang tawag na bago ngayon, mga kababayan. Aalamin natin dito kung yung isinagawa nilang pag-walkout ay yun ba ay nasa konstitusyon? At itong ginawa ni Senator Marcoleta at ang kanyang mga kasamahan din na 3 araw na hindi pumasok sa sesyon, ito ba ay nasa konstitusyon din? Eto pakinggan natin kung papaano ipinaliwanag na mabuti ni Senator Rodante Marcoleta ang tungkol sa bagay na yan. Kung hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, at para bagang maaga na niyong in-adjourn ang pagdinig ng Senado. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw. Mga kababayan natin, saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Kapag ang isang tao
o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan ang mangyayari. Yun lamang Sen, isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Oo, nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, nung May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin Nakatala dyan. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, 2026. So, 1949, 2026, Naulit ng 2026. mga ilang panahon yun? Mahigit na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo. Mga ganun, Wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Humigit kumulang 80 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun Ito yung walkout? Yung walkout Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Okay? Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, 10 history yun. ba, 19 po. Historically, may kapareho Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun Ganun po. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang daw pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Medyo naulinigan kaagad ni ng Abilino. Senate President, Abilino. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gavel. Gavel. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-adjourn ka agad, Nag-walk. At pagkatapos yung 10 kasama siya, nag-walk out. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walkout. Nakukuha mo ngayon, Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, Kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, wala sa jurisdiction. 23 lang ang Sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganon, makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato, wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. So talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo,
Hindi namin alam. Hindi namin alam yan. Oo. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Eh, bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago Oo. absent kayo. Binoykot nyo raw. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. Oh. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon sin eh. Oo. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. Oh. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, oh. Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala, 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oh. either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa saligang batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ayun. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Oh. Kasi 13 eh. Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo, oho. Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating Doon sa June 3, opo, Doon sa sa June 3. dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2, ganun ba? pero Ganun ba? dahil alam na namin yon, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Oh. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. Oh. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Oho, isa ba sa Ako, grupo ninyo? O si Sino man? Senador Bongo, Oho. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila kahit 12 lang sila. Oho. Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo, tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang, oo nga. At meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yon. Ginaganyak si Senate President Alan Oo. na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na session, oo. O, hindi pang 13 siya. Oo nga, no. So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no. Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3,
2026, maaari namin gamitin eh. Oo. Isipin mo yung saligang batas kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin na cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala natin. So, ngayon siguro naintindihin mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no? Kaya mga kababayan, ako po yung nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Oh, pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala mo ba? Humanap sila, basahin na lang Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Eh yung 3 araw na hindi niyo pagdalo, Na pinayagan. Ulitin ko po, sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1970 Constitution na. 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Pakicomputer. Mathematician, Oo. cameraman. Oo, yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? Oo. 1987. Kahina to nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Oo. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya Na na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin Oo. itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ho yan, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa Oo. nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa Oo. na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin eh. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no? Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, decision. Ano? Yan ang alam ninyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesiya siya na magana. Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na secretary doon, haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag nung kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, Pati staff, lahat ng gagamitin namin. Lahat ng Pati gagamitin. mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami-kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Kasi yun ang pinalulutang nila ngayon, Sen. Ang sinasabi nila, kayo po ang illegal at bogus hearing daw po yung nangyari kahapon. Bogus. Hindi, ang katotohanan dyan ang dapat na manaig. Yun ang tandaan At pala alam natin. ko, Jen, alam mo rin ito, sapagkat ito'y napasulat dyan eh. Ay, opo naman. Di ba? Oo. Ang sabi sa John 8:32. Itagalog mo ito, Jen, ha? Opo. Juan, ano po? John 8:32. Juan 8:32.
Tagalog ba yung 8.32 ikaw naman? Hindi kasi mas maganda pa pagkaganda ng Sen. Spanish yun eh. Opo, opo. Gusto ko Tagalog. Juan, Jan 8.32. walo, hindi akma Sen. Parang Hindi nga Tagalog mo. Walo, 32. Hindi ganun ang pagbasa nun eh. Oho. Oh. Kapitulo 8, Hindi, sabi, talatang 8. versikulo 32. Hindi versikulo ang tawag dun eh. Basta yun ang ibig ko Opo, sabihin. opo. Sige na. Kailangan malinaw lang ito. Oho. Then you will know the truth, sabi niya. Oho. And the truth will set you free. Yan. O, Tagalog. At kapag nalaman mo ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Di ba? Tama po ba? That At truth, ngayon, sabi niya, Oh. at malalaman mo ang katotohanan. at malalaman mo ang katotohanan, Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. magpapalaya sa iyo. Oo. Bakit ka palalayain ng katotohanan? Malalaman mo ngayon talaga kung sino ang dapat managot Oho. sa pinakamalaki, pinakamaanumalyang pagnanakaw sa salapi ng bayan. Alam po ninyo, hindi namin alam kung paano i-describe ito eh. Siguro ito po ang pagnanakaw na po pwedeng maisulat sa Guinness Book of World Records. Oho. Bakit po? Kasi po ang magnanakaw dito, hindi katulad ng karaniwang magnanakaw na nagtatakip ng muka o gumagamit ng iba't ibang kaparaanan para yung kanyang pagkakakilanlan Hindi makikilala siya. ay no? hindi. Oh. May tatago Mabunyag. niya. Opo, oo. At kung minsan gumagamit sila ng kadiliman, lahat. Oho. Madulas sila, gagamit ng ibang kaparaanan. Pero, itong mga nagnakaw pong ito, sa tanghaling tapat po nila ginawa. At hindi po itinago ang kanilang mga muka. Sa At ang tanghaling kasuotan tapat. po nila ay mga pambansang kasuotan. Mga nakabarong pa, no? Oho. At tinatawag po silang mga honorables. Yun. Pero imbes na pagsilbihan po yung bayan, na sihumpa sila na silang magsisilbi sa taong bayan, ang taong bayan po ang ninakawan. Yun po yung description ng isang pagnanakaw na talagang qualified sa Guinness Book of World Records. Oho. Hindi po ba dapat ang katotohanan sa likod niyan ay mabunyag? Yes po. Bakit po nila pinipilit na takpan ang katotohanan? Kahit sa anong kaparaanan, ilulugso yung tunay na leadership ng Senado para sa ganun makuha nila ang poder para yung pagtatakip na yun ay manatili at maibaon po yung katotohanan habang buhay. Oho. Diyan po. Kaya pala tamang-tama yung sinabi yung talata na yun, Sen, no? At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Para malaman na ng taong Juan bayan. 8:32. So, meron pang isa dyan eh. Ba? Oho. Napasulat ito kasi inimbita namin ng former speaker ng House of Representatives. Oh. Wala po. Sumagot ang House leadership. Kasi pangkaraniwan, ang imbitasyon ay ibinibigay sa leadership ng House. As a Speaker of the House. Oo, Opo. Yun yung ba yun? sumagot yung Secretary General, siyempre sa kapahintulutan ng Speaker ng House of Representatives. Opo. At ang sinabi nila ay tayo po ay napapailalim sa isang interparliamentary courtesy. Hindi po namin pwedeng idinidecline po namin ang imbitasyon niyo At tinatanggihan pa rin nila. Oh. dahil yan po namang mga bagay na inyong pag-uusapan dyan ay yung iba po ay tinatalakay na po sa mga piling ahensya ng ating pamahalaan kagaya ng ombudsman at kung gano'n ganyan. Sumagot din palang office, no? Sec Sa mga Gen. tweet ayaw Opo. nilang ibigay Opo. ang pahintulot na makadalo yung iniimbita namin. Oho. Kasi kasama rin din ng ombudsman at saka yung Opo. Representante po ng DOJ, di ba? Marami po kayong... ombudsman o representative, Opo. yun naman DPW at secretary or representative. Yun naman, Opo. Pati DBM, wala naman secretary silang or sinabi, representative. basta na hindi na lang sila dumating. Ang sinasabi ko lang na nag-decline ay yung House of Representatives dahil nga doon sa ganong, Oho. Oho. sa ganong kadahilanan. Ang masasabi ko lang, nung una kasi, ganun din ang ginawa nila nung panahon na ang chairman ay si Ping Lacson dahil daw
Meron ng ICI noon, na nabuog naman. Ganon din ang bali pangangatwiran na ginawa. Opo. Eh sabi ko naman, paano hindi natin iimbitahan sa sarili ko lang namang ano ito? Yung sulat kasi dyan, hindi naman naka-address sa akin. Naka-address sa chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senador Pia Cayetano. Okay, opo. Pero kung ako si Senator Pia, ang isasagot ko lang, ay sana ganun din ang isagot niya, Jen. Oho. Na yun pong interparliamentary courtesy, yun po ay courtesy na namamagitan sa panig lang nating mga mambabatas, Oho. sa mga senador at mga congressmen Yes po. or oho. congresswomen. Kapwa ninyo mambabatas. Oho. Tayo lang ang saklaw noong. Oho. Nung Nung kortesiya na yon. Oho. Pero ang pinag-uusapan natin ay higit na po sa atin eh. Labas na po sa interest ng dalawang chambers eh. Ng dalawang kapulungan. Ang pinag-uusapan na po natin ang pinakamalaking pagnanakaw na nagawa sa kasaysayan ng ating republika. Oho. Ang pinag-uusapan na po natin, interest ng mamamayan. Bakit po kung kayo po ba'y dumating sa imbitasyon namin, ang ibig bang sabihin, hindi namin kayo ginalang? Oho. Mas lalo nga kayong magiging bida sa amin eh. Oho. Kasi yung imbitasyon namin, kahit hindi na kayo pinayagan halimbawa ng leadership ng House of Representatives, Eh, pinaunlakan pa rin nila. pero nagpaunlak po kayo, Oho. sa akin palagay, mas bida kayo kaysa noon eh. Ay, tama naman. Kumbaga, handa kong Kaya ang harapin. tanong ko, Jen, Oho. tanong ko rin sa lahat, lalo na sa kanila, ang tanong ko doon sa grupo ng Bendalo, hindi ba paggalang ang pag-imbita sa kanila? Oho. Kung dumating ba siya, nawalan ba siya ng karangalan? Oho. Binastos ba namin siya kung dumating? Tatanungin ka lang eh. Kaugnay ng pagnanais ng taong bayan na makita ang kaganapan ng lahat ng ito. Oho. At katapos-tapusan, mapanagot lahat ang dapat managot dito. Yun lang imbitasyon sa di paggalang mo eh. Imbitasyon eh. Di mas maayos na pag-iimbita. Di Kaya nga. paggalang, pagrespeto nga po yun. Ibig di mo ba? bang sabihin, gagamitin mo yung kortesiya na isang pananggalang Oho. laban sa interes ng mamamayan na naghahanap na ng katotohanan? Diyan, ang root word natin ngayon, ang pinaka-importanting salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Magiging sagwil ba yung kortesiya na yan para yung katotohanan ay matakpan? Sa aking palagay dyan, hindi. Walang katwiran na i-recognize mo yung interparliamentary courtesy sapagkat ang nangingibabaw dito yung interes ng mamamayan at ang iyong bansa. Oho. O, anong napasulat yan? Anong napasulat? Hindi ka dumating. Oho. Meron katapat din eh. Ba? Oho. Ano O po ito, mahihirapan ka rito. Ano po yan? Kawikaan Ba? 28:1. Oh, Kawikaan 8:21. mali ako doon Proverbs pala. Tinagalog ko kagad eh. Proverbs 28:1. Ayan. oho. Tagalog, Kawikaan 8:21. 28. 28:8. Ano? Oh. Ba't ang hina mo sa Tagalog din? Kawikaan Mas madali ba? 28:1. Uno. Isa. Isa. Proverbs 28:1. Ano sinasabi? Opo. Evil people run even though no one is chasing them. Ba? But good people are as brave as a lion. Alam mo, ito ay kinuha ko sa International Children's Bible at saka New Catholic Bible. Oho. Parehong-pareho. Ulitin ko, evil people run even though no one is chasing them. But good people are as brave as a lion. Yan. Oho. Translate, Tagalog, Tumatakbo ang masama. hindi ganun din. Ang gusto ba pati ibilo ba? Ulitin ko. Evil people run even though no one is chasing them. Aha. Ang mga masasamang tao ay tumatakbo kahit wala naman tumutugis sa kanila. Yan. Opo. Pero ang mabubuting tao ay umuungol, ay kasing tapang ng isang leon. Yan. Humaharap na kasing tapang ng leon. Opo. Oh, ito pa. Ginamit ko naman yung New International Reader's Version. Pareho rin. Jen. Oho. Sinners run away even when no one is chasing them.
Aha. But those who do what is right are as bold as a lion. Yan. O yan. Talagang tumatakbo yung masama, no? Kahit walang Di ba? humahabol talaga sa kanila. Umiiwas talaga. Opo. Paiwas talaga. Aha. Isip-isipin mo, wala namang umahabol sa'yo, takbo ka ng takbo. Samantalang yung walang kasalanan, Parang leon talaga hinaharap yan, Sen. Oo. No? Oho. Mabigat. Kasi yung matatapang, Sen, ang sabi nila di ba, merong nagpadala sa akin dito. Oh. Yun daw mga nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito, Sen. hindi sa akin yan. Alam ko kung kanino referensya. Huwag mong gagamitin yan. Hindi sa akin yan. Sige. Oh, sige. Magkakasala ka dyan pag ginamit mo yan. Hindi na, alisin na natin Alam yan. natin ang lugar natin dito sa daigdig. Yan, opo. Yun, mga kababayan, napanood po natin yung napakahusay, napakaliwanag. Iba talaga pagka si Senator Marcoleta nagpapaliwanag, mga kababayan. Kaya maiintindihan mo talaga pakikinggan mo talagang mabuti. Mabuti na lang may ganitong isang senador sa loob ng Senado na naiintindihan ng mga tao. Malinaw magpaliwanag, malinaw magsalita. Kaya nalaman natin, mga kababayan, yung mga bagay na ang daming nagtatanong nito Ang daming katanungan yung mga kababayan natin na hindi nila maintindihan. Katulad niyan, yung pag-walk out. Nasa konstitusyon ba yon? Nasagot na, mga kababayan. Wala po sa konstitusyon yon. Paano yung 3 araw na hindi sila pumasok sa sesyon? Yon ang nasa konstitusyon, mga kababayan. At yun ang ginamit nila para nang sa ganon, diskarte nila yon para nang sa ganon, hindi maagaw nitong mga Bendalo members yung Blue Ribbon. Tinan nyo, June 3, nag-take over sila kahit kulang sila at walang quorum. Nag-roll call sila 24 ang ni-roll call nilang senador. Pero nag-declare si Win Gatchalian na agraraman na mayroong quorum. Ang dapat 13 sila para magkaroon ng quorum. Pero 12 lang sila, kaya peke yung kanilang ginawang pag-take over, mga kababayan. At labag yun sa konstitusyon. Sana naintindihan natin yun, mga kababayan, ha? So, yun lang, mga kababayan. Umaasa po kami na nag-enjoy kayo sa panonood dito sa ipinapanood po namin mula po sa programang Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information. Tumutok po tayo dyan, mga kababayan. Marami tayong matututunan. Ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras ninyo mapapanood ang bidyong ito. Lagi namin sinasabi, mga kababayan, anuman ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.